Hello po, magandang tanghali para sa inyong lahat and welcome sa ating Midday Boost program ngayon pong araw ng Wednesday. And before we talk about yung magiging topic natin for today, gusto ko muna pong i-remind kayo na ngayong araw meron po tayong Bible study. Maybe you were able to participate in one of our meeting this morning, yung 9 a.m. and then yung 11 a.m. So you still have the chance to participate in the afternoon. We still have 3 p.m. and also we still have at 9 p.m. So feel free to attend. Kung hindi man kaya, maging connected po kayo online later on. And still, nandito pa rin po tayo sa anointing and this coming weekend. Ito po yung third week actually, ng anointing in preparation para sa Day of Pentecost. And I believe meron na po kayo nitong oil na ito. And I really believe as well na you have used yung oil na ito to anoint yourself early in the morning. And kung hindi nyo pa po nagawa, please get your oil, anoint yourself na. Bakit? Kasi supposed to be, yan po ay ginagawa early in the morning. So, kung hindi nyo pa po nagawa, anoint nyo po. And then tomorrow, ayusin natin, i-anoint nyo po yung sarili ninyo during the morning. And still, ina-anoint natin yung sarili natin in preparation para sa Pentecost na matanggap natin yung Holy Spirit. And yun yung reason kaya we are trying na i-check self-examination itong mga previous episodes natin. And then i-check natin yung sarili natin kung ano pa yung mga dapat nating baguhin sa sarili natin. Kung ano pa yung dapat nating i-eliminate, kung ano pa dapat yung i-improve natin. And today, pag-usapan natin itong topic na to, discouragement. Okay? Discouragement. Anong ibig sabihin ng discouragement? Ang discouragement is the loss of confidence, enthusiasm, or hope, often resulting in a feeling of defeat or despair. So, dito, ano po yung ibig sabihin ng discouragement? Sa Tagalog, pwede natin, nawawalan ka na ng kumpiyansa. Enthusiasm, ibig sabihin, nawawalan ka na ng gana. Or even pag-asa na nagre-resulta sa feeling mo natalo ka, and then anong nangyayari? Nagiging desperado ka. At yan po ay isa sa ugali natin na we have to eliminate sa sarili natin. Kasi pag nadi-discourage tayo, tumitigil tayo. Pag nadi-discourage tayo, sumusuko tayo, nawawala na tayo ng pag-asa. At alam nyo po ba na nangyari rin ito sa isang prophet ng Diyos? Gumagawa siya ng mabuti, merong grupo ng mga tao na gumagawa ng kasamaan, dinadaya yung bayan ng Diyos. So gumawa ng isang challenge yung prophet na to. Sabi niya, kapag magpapababa ako ng apoy, maniniwala kayo sa Diyos na pinagsisilbihan ko. And yun nga yung nangyari. Bumaba yung apoy, but still, hindi pa rin naniniwala yung mga tao. And anong magiging lesson para sa atin dito? Hindi natin mapipilit na maniwala yung tao sa Diyos. Ang kailangan lang natin gawin is ipakalat yung salita ng Diyos. Maniwala man sila or hindi, labas na po tayo dyan. Kasi kapag pipilitin mong maniwala yung tao, mapoprostrate ka, and then afterwards, madi-discourage ka. And nangyari ito sa kanya, nung hindi pa rin naniwala yung tao, na-discourage siya. Tingnan niyo po yung story dito ni Elijah. Sabi dito, pagkatapos, naglakad siya ng isang araw papunta sa disyerto. Nagpahinga siya at umupo sa ilalim ng punong kahoy. At nanalangin na mamatay na lang sana siya. Sinabi niya, sobra na po ito, Panginoon. Kunin na lang ninyo ang buhay ko, wala naman akong pinagkaiba sa aking mga ninuno. Pagkatapos, sumiga siya sa ilalim ng punong kahoy at nakatulog. Biglang may anghel na kumalabit sa kanya at sinabi, bumangon ka at kumain. Pagdilat niya, may nakita siyang tinapay sa
ulunan niya, ibig sabihin sa uluhan, na niluto sa mainit na bato at tubig na nakalagay sa sisidlan. Kumain siya at uminom at nahigang muli. Muling bumalik ang anghel at ng Panginoon at kinalabit sa ilat sinabi, bumangon ka at kumain dahil malayo pa ang iyong lalakbayin. Kaya bumangon si Elias, kumain at uminom, pinalakas siya ng kanyang kinain at naglakbay siya sa loob ng 40 days and 40 nights hanggang makarating siya sa Horeb, ang bundok ng Panginoon. So dito, makikita natin na yung prophet ng Diyos na discourage siya. Bakit? Kasi ginawa ko na yung lahat, ginawa ko na yung tama, pero hindi pa rin sila naniniwala. So na-discourage siya, napanghinaan siya, na umabot sa point na hiniling niya na patayin na lang, kunin na lang siya ng Panginoon. Tingnan niyo po kung gaano ka-dangerous yung discouragement. Nung Sunday, ine-explain ko sa inyo na kapag natanggap natin yung Holy Spirit, hindi tayo naaapektuhan ng or naiimpluwensyahan ng situation na nangyayari on the outside. Actually, when we have the Holy Spirit, we have the power. So instead of you being influenced by the situation, ano nangyari? You are influencing yung situation. Pero sabi ko nga, kung wala kang Holy Spirit, mapapagod ka. Actually, merong advice si Paul para sa atin when we talk about encouraging each other and ma-encourage sa lahat ng ginagawa natin. It's written dito sa Galatia. Kaya huwag tayong magsasawa sa paggawa ng mabuti. Dahil sa tamang panahon, matatanggap natin ang ating gantimpala kung hindi tayo susuko. So yung mga tao pong madali na sumuko, kailangan nyo pong baguhin yan sa sarili ninyo. That's the reason why anong ginagawa po natin. Ina-anoint natin yung sarili natin. We are asking God to turn us into a new person. Kasi siguro ganyan yung qualities mo. I don't even recognize that as a quality. Hindi yan quality. Yan ay kapalpakan. Yan ay pagpalya mo. Siguro po, lagi mo iniisip na, naku, wala na akong gana lumaban, wala na akong lakas lumaban, wala na, tapos na. No, sabi nga ng kanta, habang may buhay, may pag-asa. So buhay ka pa po ba? Siguro nandyan ka rin sa situation katulad ni Elijah, gusto mo nang mamatay kasi kala mo wala nang pag-asa. Mga kaibigan, sa oras na matanggap mo yung Holy Spirit, diyan mo mararanasan yung kapangyarihan para magpatuloy ka. Hindi pa tapos yung laban. Magpatuloy. Huwag tayong magsasawang gumawa ng mabuti. Kahit na nakaka-discourage yung nangyayari, pero we eliminate itong feeling ng discourage. And then, meron tayong kumpiyansa. Meron tayong pagtitiwala sa Diyos na magiging ayos rin lahat kahit para bang baliktad na yung sitwasyon. That's the reason why, siguro po, nung Sunday umatin kayo, and this week, parang meron na agad bad news. Umaten po kayo today. Sa ating School of Intelligent Faith, sa ating Bible study, you are going to receive the strength that is coming from God. So, siyempre, it's only up to you. The choice is always yours. So, punta po kayo today, meron pa namang 3 p.m., meron pa namang 9 p.m. Or, yung pinaka worst case scenario na pwedeng mangyari, hindi kayo pwede. So, kumonekta po kayo online. Kung hindi man ngayon, this coming Sunday, pagpunta mo, meron ka nitong desire. Desire na matanggap yung Espiritu ng Diyos para maalis yung Espiritu na madaling sumuko. Hindi ka pwedeng ma-discourage. Ito po yung ating address. Ito rin po yung ating schedule this coming weekend. Feel free to come and join us this coming weekend. Okay? Mga kaibigan, kung natulungan po kayo nitong episode natin today, please share nyo po, especially sa mga tao po na gusto nilang sumuko, na di-discourage sila ng pangyayari. They pray, pero yung resulta hindi sa ine-expect nila. Share this link para sa kanila, para saan? Para ma-encourage sila gamit yung Word of God. In the same way na si Elijah, na-encourage siya ng kinain na Word. So ngayon din, kainin mo yung Word na to. Sabi nga sa salita ng Diyos, let the weak say, I am strong.
Hindi mo kailangan sumuko. Pagkasama mo yung Diyos, kaya mong magtagumpay sa lahat ng hamon sa buhay. Pagpalain po kayo ng Diyos at hanggang bukas. Bukas, kasama ko yung wife ko sa episode natin na every Thursday. Tinipat ko yung schedule niya. Every Thursday, makakasama natin siya. And we are going to talk about, okay, panlalaking problema, pero madalas pang babaeng problema. So, samahan niyo po kami bukas. God bless you po. Bye-bye.